Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mainit na balita tungkol dito kay XRP, isa po sa mga pinakapopular na cryptocurrency sa mundo. Kahit na bumaba ang presyo ni XRP kamakailan, may mga positibong developments na nagpapakita ng napakaliwanag na future o hinaharap para kay Ripple at mismo kay XRP. Ayon po sa mga eksperto at mismong ang Ripple, posibleng si XRP ang siyang mangunguna sa digital finance revolution na meron pong projected na $18.9 trillion na industry growth sa tokenization market hanggang taong 2033. Kaya ang tanong, dapat na bang ibenta si XRP? At ang sagot ng mga eksperto ay huwag muna. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa katanungan kung ano po ang ibig sabihin ng $18.9 trillion na tokenization boom. Ayan mga ka-crypto, may malaking balita mula po kay Ripple. Yan, sapagkat ayon sa kanilang official post sa X, dating Twitter, inaasahan po nilang aabot sa $18.9 trillion ang halaga ng tokenized assets pagdating ng taong 2033. Pero teka, ano nga ba ang tokenization? Sa simpleng paliwanag, ang tokenization ay ang pag-convert ng real-world assets gaya ng lupa, art, stocks, bonds, o real estate sa digital token na nasa blockchain. Parang may digital certificate ka na, parang may digital certificate ka po na nagsasabing may pag-aari ka. At dahil naka-blockchain ito, mabilis, ligtas at saka transparent ang transaction. Isipin mo na lang, imbis na dumaan ka pa sa mga ahente at saka notaryo para bumili ng lupa, isang click lang ang gamit. Yan, isang click lang gamit ang tokenized land certificate ay ayos na ang lahat. Kaya yan po ang gusto ng Ripple na mangyari. Isang mundo na ang lahat ay tokenized at madaling i-trade. Kaya yan, napakaganda po niyan talaga. At saka yan, sa projection po ng Ripple, yan, mula po sa $0.6 trillion ngayon, aakyat ito hanggang sa $18.9 trillion sa loob ng 8 taon or 8 years. Kaya ang laki nito, di po ba? Ngayon ay bakit po mahalaga ang XRP tokenization? Ngayon, ang tanong ay ano naman ang kinalaman ng XRP dito? Simple lamang po. Para gumana ang tokenized economy, kailangan po ng mabilis at saka murang transaction system. Dito po pumapasok sa XRP. Sa XRP ay ginawa talaga para sa efficient na cross-border payments at ngayon, perfect po siya para sa mga tokenized transactions. Kapag bumili ka ng tokenized asset, kailangan mo pa rin ng kapital at saka transaction medium. Dito papasok si XRP. Dahil mabilis at saka mura ang transaction fee, mas magiging attractive ito sa mga investor at saka institutions. Kumbaga, si XRP ang magiging tulay mula sa traditional finance papunta sa tokenized digital economy. Ngayon ay alamin naman po natin ang papel ng RLUSD o Ripple Stablecoin. Ayan. Bukod po kay XRP ay may isa pang asset na ibinida ang Ripple. At ito po ay walang iba kundi ang RLUSD, ang kanilang sariling stablecoin. So ano naman ito? Ang stablecoin ay isa po itong uri ng crypto na nakapeg sa value ng fiat currency tulad po ng US dollar para hindi gaanong volatile o pabago-bago ang presyo. Mahalaga po ito kasi ang mga business at saka institutions ay ayaw sa biglang pagtaas o pagbaba ng value. Gusto po nila ng stable na environment
para pumasok sa tokenization. Kaya yan, kay XRP para sa mabilis na payments at si RLUSD naman ay para sa stability. Buo na ang plano ng Ripple para manguna sa next generation ng finance. Ngayon ay bumaba ang presyo ni XRP, pero bakit hindi po dapat tayo magpanik? Ayan. Kahit kung napansin po ninyo ay bumaba nga ang presyo ni XRP nitong mga nakaraang araw. Kaya ang tanong ng marami ay ibebenta ko na ba ito? Ayon po sa tech expert na si Ginoong Vincent Van Code, huwag daw tayong magpanik. Ang pagbaba ni XRP ay dahil sa malawakang economic downtrend sa stock market at hindi dahil may problema ang Ripple o ang XRP mismo. Sabi niya, darating po ang big surge o pagtaas ng presyo ng XRP very soon or sa nalalapit na hinaharap. Kaya ang pinaka-smart o pinaka-matalino na dapat po nating gawin ay mag-hold muna. Marami pong pagkakataon dito sa mundo ng crypto na bumabagsak po talaga ang presyo. Pero pagkatapos po nito ay may explosive comeback. Tingnan po ninyo ang nangyari noong taong 2024. Bumaba rin noon pero biglang bumulusok pataas pagkatapos. Kaya posible ulit mangyari yan ngayong taong 2025. Ngayon ay bakit po ito ang smartest hold yan para sa taong ito 2025? Ayon po sa mga eksperto, si XRP ay nasa simula pa lang ng tunay na paglago nito. Lalo na kung magkakaroon ng magandang kasunduan ang US sa mga trading partners nito. Maaari pong magkaroon ng mass adoption itong si XRP at RLUSD. Kung totoo po ang projection na $18.9 trillion sa tokenization boom at si XRP ang magiging pangunahing player dito, isipin po natin kung gaano po kalaki ang potensyal ng investment natin ngayon. Kumbaga, ngayon ka palang bumibili ng lupa sa isang lugar na gagawing business hub sa loob ng 10 taon. Ganun kalaki ang potential returns. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan, para sa atin dito sa Pilipinas, malaking opportunity po ito. Dahil ang access sa tokenized assets ay magiging global, pwede na po tayong makipag-compete sa global investors kahit nasa bahay lamang tayo. Imagine po natin, makakabili po tayo ng fractional ownership ng real estate sa ibang bansa gamit lang ang ating phone. O kaya makaka-invest po tayo sa mga art, bonds na dati ay para lamang po sa mga mayayaman. At dahil si XRP ay mura pa ngayon kumpara sa potential nito, pwede po tayo mag-accumulate habang maaga pa. Lalo na kung long-term holder po tayo. Maaring ito po ang maging retirement fund natin balang araw. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman para rito ay exciting at saka revolutionary po ang development na ito. Hindi lamang po ito hype. May konkretong plano ang Ripple, may technology at saka may solid projection. Pero syempre, kahit gaano po ka-promising, laging may risk ang crypto. Kaya ang advice ko po rito ay mag-research palagi, mag-invest ng kaya lang natin na i-risk at huwag po tayong padala sa ating emosyon. Pero kung long term naman po tayo mag-isip at nakikita po natin ang direksyon ng global finance, hindi po natin pwedeng i-ignore itong si XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.